NANI?! Magandang araw sa inyo mga kaswabe. Welcome sa ating channel at nandito tayo ngayon sa Jeep Clark wherein meron tayong pagkakataon para bigyan ng review ang isang Jeep Gladiator JT. Little background lang mga kaswabe. Ang tingin natin sa brand ng Jeep, napakamamahalin pero hindi mo lang alam kung ano talaga ang pinaka-function nito sa loob. Sa totoo lang kaswabe, yun ang tingin ko rin dati. Isa ako sa mga nabiktima nito. Pero nung nakita ko to at tinanong ko ang mga eksperto dito, napakaraming features pala. Kahit mahal to, kahit milyon to, magmamatch pa rin siya dun sa pinaka-car features niya. Yun ang gusto ko sa inyong ihatid mga kaswabe. Ang sasakyan na to, ginawa to para sa mga mahilig mag-adventure, sa mga tao na very sporty, mag-camping, pumunta sa mga lugar na hindi kayang puntahan ng mga regular na kotse. Yun ang kaya niyang i-offer. Pero huwag kang mawawala dahil napakaraming Easter eggs nito. Maraming hidden objects tong sasakyan na to. Isa to sa mga sasakyan na sobrang sulit na ire-review natin for today. Konting background lang mga kaswabe. This Jeep started nung Second World War. Dun siya ipinanganak. Joke lang. Okay? Hindi po ito tao. Ang nangyari nito mga kaswabe, ang meaning nga pala ng Jeep sa mga hindi nakakaalam, ang tawag dyan is just enough essential parts. Bakit siya tinawag na ganun? Hindi ko rin alam. Dahil ang isang sasakyan na to, para sa mga pinagtagpi-tagpi na mga armor. Correct me if I'm wrong. Ganun lang po ang tingin ko sa kanya. Sumunod yan, naging car culture na siya ng mga American. Nagkaroon tayo ng Wrangler. And yung Wrangler, ginawa nating pick-up truck. That's why nagkaroon ng Gladiator JT. At ang meaning ng JT, kung hindi nyo alam, Justin Timberlake po yan. Charot lang. Mga kaswabe, bibigyan natin to ng exterior review, interior review, i-check natin ang puso, ang makina, bed space, even ground clearance. Sinukat ko mga kaswabe, meron po akong dalang tape measure. Ang nakagawian natin, swabe car feature, ano yung mga special dito. Ang tsoba dito, yung mga bagay na hate ko, of course, not all are perfect. This one is a pickup truck. Sulit nga ba? Para sa final natin, yun yung tinatawag natin, kaswabes verdict. Ano pang inintay natin mga kaswabe? Let's begin! Kaswabe, nandito tayo ngayon sa front fascia ng isang Gladiator JT. Pero bago ang lahat, may plano ako mga kaswabe, pagdating natin ng 20,000 subscribers, magpaparaffle tayo ng isang automotive part. Manood ka lang, dun ko sasabihin kung ano ang paparaffle natin. Pero ang mechanics natin madali lang. Follow S5S Auto Official, Rico Swabe Rides. You have to subscribe in this channel and share this content. Pagdating nga pala dito sa massive front fascia ng Gladiator JT, uunahin natin mga kaswabe, trademark headlight ng Jeep. Hindi lang siya pang Gladiator kasi napakaraming model na ito talaga ang trademark ng headlights. You can see this one, meron siyang accessories. Ang natural talaga niyan is body color lang siya. Dapat yan, pero nagkaroon lang tayo ng add-ons. You can see this daytime running light, signal light, turn lights. This one is your rugged bumpers. The fog lamps are here. Recovery hooks. Pwede ka mag-exercise at itry natin kung matibay mga kaswabe. Tanginang tibay nga. Hindi ko siya maiurong mga kaswabe. Ito nga pala ang clearance natin pero sinukat natin yan. Later on may kita nyo kung ilang inches ang ground clearance. Ito ang isa sa mga paborito natin. Dito nga pala ako nag-iihaw mga kaswabe. Itong satin black grill na yan. Pero biro lang yan. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slot grills. Meaning to say, yan po yung 7 dwarfs ni Cinderella. Cinderella nga ba yun? Sabi, pinapatawa lang kita. Ito ang 7 continents ng buong mundo. Because ang mission ng Jeep is makarating ang kanilang produkto worldwide. Globally, magkaroon ng peace on earth sa 7 country ng buong mundo. Massive shape of the hood vents, pero it's not functional, I'm sorry to say. Ito yung tinatawag na hood lock pins kasi hindi po nabubuksan kaswabe ang hood dun sa loob. Pag bubuksan mo to, unlock mo rito, then unlock mo rin dito,
ang final touch dyan, dito. Kailangan, kaswabe, dala-dala mo ang susi ng tagumpay. Dahil pag wala kang susi, yari tayo dyan. Hindi mo to mabubuksan, mga kaswabe. And as you can see, wala tayong brand ng Jeep dito. Hindi mo makikita yung badge ng Jeep. Anong explanation nila dyan? Because ito po ang trademark ng isang Jeep. Once na nakita ng dalawang mata mo, yung 7 slotted grills na to, alam mong Jeep yan. And check this out, mga kaswabe. Sobrang flared out ang front fender because yung tires natin sobrang aggressive. Lahat ng klase ng putik, lahat ng klase na pwedeng daanan na hindi kayang daanan ng regular na sakyan, kayang-kayang tirahin ng Gladiator natin. Because this one, meron siyang kasamang kakaibang accessories. Mga kaswabe, ito nga pala ang nakarap sa rims natin is a Baja ATZP3. Hindi ko lang alam kung anong abbreviation yan, pero again, napakaganda ng gulong natin and you can see the tread, very perfect and very mean looking. Then ang size nito is 315, yun yung pinaka-thickness. Then the 70 is your sidewall, then 17 is the size of the diameter nitong kabilugan na to. Pag chinek mo naman kung anong suspension, you have that Fox shocks. Meron tong kabilang na 2-inch na lift. This is not your regular Gladiator JT. Pero moving on tayo, mga kaswabe. This one, meron kang side vents pero not functional. You have the badge of the Jeep. And sad to say, etong Gladiator, vinyl lang siya pero it looks good naman. Saying this one is 4x4, you can see may mga latch tayo rito. Bakit? Ang totoo po niyan, mga kaswabe, etong mga pinto mo rito, pwede mo yan tanggalin isa-isa. If trip mo siyang i-drive nang walang pinto, no problem. Pag gusto mo mag-vacation, gusto mong mas madali yung entry mo rito, and yung paglabas mo, okay, walang problema, pwede mo siyang i-remove. Boxy nga pala ang Gladiator natin. That's the trademark of the Jeep. Lahat ng mga models. And you have a flat black door handle. Mahilig tong sasakyan na to sa mga susian. You have this rail steel guards. Pure bakal 100%. Para saan po yan? Of course, pag nasa off-road ka, may mga bato. Yung mga bato, mawawarak sila dahil sa katigasan nitong rail guards natin. Ground clearance, later on malalaman yun, mga kaswabe. This is a 4-door. Ayan siya. Ganyan siya kalaki. Idiretso natin yan. Flared out again ang rear fender natin. Rear tires naman tayo, kaswabe. We have again a Baja ATZ and side biter lock kind of rims na 17-inch. At the same time, 5 sets siya. And yung tires natin, 5 sets rin siya. Ito, ipapakita ko sa inyo, collapsible yan. And this one is convertible, mga kaswabe. Okay? Tingnan natin kung anong itsura mamaya pag tinanggal natin to. Mga kaswabe, welcome naman sa back fascia ng Gladiator. Kasi di ba front fascia yon? So ito dapat back fascia. Hindi, pero joke lang. Rear end ng isang Gladiator. Kita nyo naman, binuksan ko kagad. Naka-ignite kagad ang rear lights. Inspiration na to, yung mata po yan ni Mask Rider Black na naging square. Patawa lang ako. This is your tailgate. At least hindi ako nakaupo, mga kaswabe, no, kasi mataas siya. Stoplight natin or warning light, whatever you wanna call this. Same pa rin ng function, pero kung makikita mo kasi sa mga pickup, usually etong ilaw na to nandun. Pero again, that one is collapsible. Convertible siya, pwede siyang tanggalin. So hindi pwede doon, dilagay nila rito, pero pag nilagay nila rito, again, baka maharang kasi pag naglagay ng mga object rito. So hindi sila naglagay ng something to accessorize yung nandito sa likod. Very huge badge ng Jeep. Again, anong ibig sabihin yan? Just enough essential parts. Camera, then you have LED light, stepboard mo nandito. Pag bubuksan natin, syempre, i-pull mo lang to. Hindi mo na siya kailangan alalayan. Then, eto, kaswabe, this is your bed space. You have LED lights on both ends, dito, tsaka dito. You have this tonneau cover kasi added accessories to, mga kaswabe. Yan po siya. Yan. Ito, kaswabe, nailalak to. Hindi ko lang masyadong kabisado, pero again, pag meron ka mga cargo rito, at least meron siyang pinaka-protection. Natapos na tayo dito sa rear end, why not? Hindi natin i-check kung ano ang nag-i-ignite sa puso ng isang Gladiator. Kaswabe, ito nga pala ang key fob ng Gladiator natin. This is the key entry, and yan. This is the heart of the Gladiator. It's a 3.6 liter V6
Pentastar gives 285 horsepower with 260 pound-feet of torque and 350 Newton meter. 0 to 100 niya is nasa 7 seconds mga kaswabe, and this one can be a two-wheel drive or all-wheel drive. Kaya niyang humatak ng almost 7,650 pounds, and doon naman sa payload niya 1,600 or 1,600 pounds. Kamatch niya ng makina yung ating dinadrive na Camaro. V6 rin yung Camaro ko, kaswabe. Ang makikita nyo rito sa bed space natin, ang length niya is 5 feet. Ito yung haba niya, 5 feet. Pero pag inopen mo ang tailgate, aabot siya ng 6 feet and 9 inches. How about the width? Ito naman susukatin natin mga kaswabe. Mapunta naman tayo dito. It's 4 feet and 8 inches. Walang kahirap-hirap. Pagdating naman sa ground clearance natin, from the tailgate hanggang dito sa ground, of course, it's 2 feet and 2 inches. On this side naman mga kaswabe, it's 1 feet and 9 inches. When it comes sa leg space, 1 feet naman. Dito naman sa ground clearance ng front bumper is 22 inches. From the skid plate, 14.5 inches. Thank you. Yung Gladiator natin, it's a convertible. Actually, first time ko lang rin nalaman, di ba? Ang slow, no? Kung hindi pa natin reviewin, dun ko palang malaman. Pwede natin matanggal ang pinaka-exterior niya. Uunahin natin yan dito sa driver's seat. Hindi pwede kasi dito. Sobrang easy lang kasi may mga latch lang rito and yung mga locks niya, yan. Tapos ito, counterclockwise. Then meron dito sa taas. Tingnan nyo, pag inangat. Yeah! Magic mga kaswabe. So, natanggalan natin ang lock. Then push natin, syempre dahan-dahan. Yan. So ilalagay natin ngayon sa lift kit. O diba? Baka mabash tayo, sabihin hindi tama yung pag-alis natin. Safety, inabot ko na lang mga kaswabe. Yung likod naman, we will open. So natanggalan natin dito sa harap. Ang most challenging kasi, bibigyan mo talaga siya ng time. Pero pag kabisado mo to, mabilis na lang to kaswabe. Ito, we have tools. We're in. Nandito siya sa center console nakalagay talaga. So ilagay muna natin. Tapos ito, we have 6 na i-remove natin. Then finally, of course, pag gagamit ng tool, medyo mataas siya. Welcome sa VIP section ng isang Gladiator. Kung makikita nyo, there's a big handle here. Meron tayong bar para sa mga anong kaganapan kasama mo ang iyong partner. Joke lang, okay? We have a gunmetal hard plastic dito sa dashboard natin. Yung aircon, very premium ang itsura niya, very unique ang style. Medyo mataas ang dashboard. You have the speaker. Wala nga lang siyang vanity light because this one is, you know, old-fashioned truck. Meron ka ditong globe compartment. Medyo maliit lang siya. I think mga 10 inches ang kapal niya pero good amount of space sa ilalim. Pakita ko sa door panel kasi same lang naman siya. Brushed silver ang door handle natin. And you have that armrest. Maliit ang armrest. Ayan ang pocket mo ng door handle. Ito naman ang center console natin. This one is for the tools. Mababaw lang dito. Meron pa tayo sa ilalim. Meron tayong tinatawag na underground container ng center console. Cup holders, very different and unique ang style. Hindi siya pabilog. Medyo mga square shape. You have a beautiful cloth material. Nothing so special about it. Open the door. Pag iaangat mo ang mga bintana, located ang push button. Nandito po yan, mga kaswabe. Front left, front rear. Logic na lang to mga kaswabe. Pag igagalaw mo ang seats, both VIP section and business center,
May material tayo rito wherein you have to pull this thing. Yun. Okay? So, ganyan siya. Yun. Yan. Very comfy kasi hanggang dun yan sa baba. Manual gear para ma-move mo yung seat ng both VIP and business center. So, alright. Yeah. Welcome mga kaswabe sa business center ng Gladiator. So we have this steering wheel. Very muscular ang datingan macho look. And you have a chrome accent. Shift knob mo, 4x4. Ito naman ang primary shift knob. Ito ang pickup truck ng Jeep. Yan yung pinaka-definition ng isang Gladiator. Ang korte niya naman, parang yung pag naglaro ka ng Counter-Strike, diba? Yung tear gas, yung mga grenade. Okay, flashbang. Mukha siyang korte na flashbang. I-fire up natin. Press this. So there you go. It's alive. This one is your infotainment system. 4 inches nga lang. This retro style, you know. You have decent space dito sa loob. Power source, auxiliary, and mga USB. This one has a compass on it. The RPM up to 7,000. The temperature. Uy, ang daming gasolina oh. Pwede natin tong i-test drive. Pero sorry, it's brand new. Next time, kaswabe, ite-test drive natin yan. Up to 200 kilometers. The steering wheel. Quick look lang again. Punta naman tayo dito sa passenger seat na. Kaswabe, handang-handa na ako sa ating outing. Maghahan tayo ng mga lions. Kagaya nga ng sinabi ko, parang ito yung ginagamit na truck sa Africa para dun sa wildlife nila. Pero joke lang yon. You have a roll bar. You have a big handle dito sa passenger seat natin. Ang difference between dun sa VIP section natin papunta dito sa passenger is meron naman siyang 1 feet na space. You have aircon. Dito naman yung window natin. You have cup holder sa baba. Great thing about this kasi, kaswabe, bukod sa nauupuan natin siya, syempre hindi naman palaging puno tong sasakyan mo. Meron ka ritong storage. Ito siya. Yan. Okay? Nakita mo, kaswabe? Then, ito yung mga tools, lalagyanan, para hindi mawala yung mga screw and etc. And hindi lang yan, kasi hanggang dito yan. Yan. Ito, kaswabe, perfect to. Pwede mo lalagyanan ng toothbrush, ng deodorant mo. Dito may tago. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Okay? Actually, perfect rin to pag adventurous ka kasi pwede ka mag-imbak ng pang-isang linggo na pagkain dito, kaswabe. I'm telling you, hindi ka magugutom pag nag-drive ka rito dahil ang dami mong lalagyan. Isama mo pa yung kapitbahay mong chismosa. Okay? Joke lang yun. Pwede pa natin tong ibaba, mga kaswabe. Sir Spike, pakita mo nga kung paano tanggalin yan. Yan. Okay? Yon. Then meron pa tayo dun extra cargo net. Ang galing, no? Actually, yung upuan nalalagay rin to dun sa bed space niya. Joke, balik na natin. Anyway, ito lagi natin ginagawa. Nagbibigay tayo ng mga verdict. Ang una natin i-feature, of course, yung Choba. Ang unang-una sa lahat, number 1, this Jeep is an old styling, retro looking. Hindi natin sila pwedeng sisihin dahil gusto nilang ipamana talaga kung ano yung pinaka direct descendant nung Wheelie. Hindi siya ma-appreciate ng mga taong ipinanganak ng 2005, month ng May 24th. Charot. Kailangan nilang i-trace back kung ano yung history nga ba ng sasakyan na to, lalong-lalo na yung harap niya. Kung makikita mo, parang outdated na siya. Pero sumunod yung hood keys, kailangan dala mo lagi ang extra key because pag mabubuksan mo ang hood lock pins nito, meron kang final na gagawin. Dito po yan. Unlike sa mga nakagisna natin na modern car, dun sa loob, unlock lang, andun kagad yung pinaka-function niya. This one is an entry level. Halogen lang po ang mga ilaw niya. Wherein sa ibang sasakyan, even though kahit yun yung mababang variant, mga naka-LED lights na. Pero this one, naka-halogen siya. If you wanna go for LED lights, go for Rubicon na trim level. Kaswabe, yung infotainment system, medyo nakyutan lang ako. Pero yun yata ang gusto nilang i-adapt. Retro looking, mahirap sa mga malalabong mata. Siyempre, magiging malit yung objects. So there you go. That's my Choba. Pero ito naman, pupunta naman tayo sa Wabe car features. Okay? For our final. Number 1, yung mga Easter eggs muna. Very smart move kasi pag nakita mo yung mga Easter eggs, yung mga sleepers, yung wheelie, di ba? And even yung 7 bansa ng buong mundo, nakakatuwa siya malaman. Minsan, yun yung nagbibigay ng spice sa isang
sasakyan, lalo na pag nalaman mo kung anong historical about those objects. It works for me. You have underseat storage, ang number 1. At sa pagkatanda-tanda ko na to, ngayon ko lang nalaman na pwede pala siyang i-convert, na pwedeng naka-roll bar lang siya. Kung hindi ko pa makikita ang isang jeep, hindi ko pa po ito malalaman. Alam niyo naman, hindi ako nagbibida-bida rito. Pag hindi ko alam, sasabihin ko talagang hindi ko alam. Pakatotoo lang ako. Yung doors, pwede mong i-collapse, pwede mong ipamalo. Yung windshield, hindi lang natin naalis kanina. Pero pwede mong ihiga dito sa hood. Parang pelikula lang, di ba? Bago sila bumaril, rumatrat, tinatadyakan muna nila. Pero yun, mababasag yun. Pero ito, uurong lang siya. Pag gusto mo rin ng hampas ng hangin while you are driving, perfecto para sa iyo. Ang base price nito mga kaswabe, ang Sport JT is 3,890,000. Pero this one is, nilagyan na siya ng mga accessories. Like this one, yung satin grille. May mga molding kit tayo rito. 2-inch lift suspension. Yung fox nga na suspension or yung shocks niya. Then yung rims, lahat yan, mga modified yan. Ang price niya nasa 4,470,000. If you're talking about sa comfort and kung saan-saan mo pwedeng isiksik to at ihagis, etong sasakyan na to, very powerful siya, strong enough siya para ilagay mo siya kahit saan. If I have that money, I'll get this and I'll put this in my garage. Ulitin ko, napakaraming function niya. Pwede mong panghatak, tama? Maraming payload, you have your family, pwede mong igala. This one is very rugged type. Unlike other cars, sports. Magandang sakyan dito. Pero ito talaga eh. Ganda oh. Ganda ng muscle car na to. Hellcat pa. Sarap mag-drive ng ganito. Uy. Ba't parang may tao? Oo nga, may tao nga. Wait lang. Sino to? Kaswabe? Ginagawa mo dito? Ba't umiiyak ka? Mag-iisa lang kasi to dito sa Pilipinas tapos nabili pa. Gusto ko rin ng ganito eh. Huwag ka na umiyak. Okay lang yan. Huwag ka na umiyak. Okay lang yan. Alam mo, mabuti ka. Reviewin na lang natin itong sasakyan na to. Para sa mga kaswabe natin. Talaga? Oo. Mas matutuwa sila. Saka ikaw matutuwa ka rin, di ba? Gusto mo nag-review ng sasakyan. Oo nga no. Okay lang yan. Huwag ka na umiyak. Sige, tara. Reviewin natin. Lawas ka na pala. Tara na. Sige. Ito na. Anyway mga kaswabe, welcome to the channel. It's me, Rico Barrera for Rico Suave Channel, where we make exclusive contents about luxury rides, sports cars, muscle cars, JDM, and supercars. On today's video, we have another monster from hell. Ladies and gentlemen, it's the 2020 Dodge Charger Hellcat SRT. Mga kaswabe, let's begin. Nabiting ka kaswabe, no? Okay? Ang tawag dyan, it's a savage acting skills. Anyway, yun ang next project natin. We're in. Meron tayong Dodge Charger. Exclusive review to. First in the Philippines na nagkaroon ng SRT Hellcat. That's 707 horsepower. We're in yung 2015 RT lang. That's 400 horsepower. Pero syempre, meron kasing Rico Suave. Okay? Kaya na-review natin yan. Abangan nyo yan. Napakaganda niyan. And yun nga pala, pag meron kayong kakilalang owner na naka-Gladiator JT, baka pwede rin natin ma-review next time kasi ito walk-around review pa lang ginawa natin. It's a brand new. Kaswabe, labas na nga pala ang merch natin. If you love this content or this channel, maraming salamat. Sana natutulungan nyo ako para i-share to sa mga kaibigan nyo, sa mga mahilig sa mga luxury rides, at paangat tayo. May mga good news ako sa inyo. Maraming mangyayari sa channel natin. And ito nga pala yung merch natin. Actually, we have black and white. Ayan yung Rico Suave. And of course, yung YouTube icon natin. And it started with the muscle car wherein we have Dodge, Camaro, and Mustang. May design na may iniisip ka, alam ko yon at paparating ang design na yan. Maraming salamat. Sana tulong nyo yan para magkaroon ng expansion lalo ang channel natin. Nakaka-excite, 16,000 pa lang tayo. What will happen after? Diba, ilang libo lang to. Sobrang upgraded lahat ng gagawin natin. Bukas nga pala, bibisitahin ko dahil marami sa inyo nag-request ng WRX STI
at your service. Rico Suabe is at your service. And please, pag gusto mo magkaroon ng exclusive na samahan dito sa channel na to, ang tawag dito is Suabe Wolf Club. Meron akong page na i-create wherein lahat ng ganap ng lifestyle, lahat ng re-reviewin pa lang, lahat ng mga balita, ilalagay ko doon. Pwede nyo po yan makita dyan sa kasunod ng pangalan ko sa join button. Tingnan nyo po kung anong perks ang meron dyan. Okay? This 2020, titindihan po natin talaga mga kaswabe. And good news rin sa inyo, dahil kung hindi mo pa napanood yung 2020 Nissan GT-R after uploading it, may good news tayo nakuha. Tayo nga po pala ang official vlogger ng isang Nissan GT-R at 370Z. Baka even luxury rides ng Nissan tayo po may hawak. Okay? So good news yan, GT-R Philippines, and syempre binabati ko rin yung GT-R Club ng Magtroc kasi nandyan rin yung mga kaibigan ko. 2 thumbs up yan. Good news sa atin yan. GT-R, official vlogger. Pag nakakita ka ng value dito and gusto mong marami pang mapanood, please visit mo yung mga luma natin na materials. Baka makatulong sa'yo. Share mo rin sa family mo. Like this video, comment, share, and subscribe. And of course, hit that notification bell para tuloy-tuloy tayo. Tapusin natin ang 2020 na maganda. And naniniwala ako, okay, na ikaw, meron kang pangarap makuha ang isang sasakyan. Paghirapan lang natin. Siyempre, dapat sabihin mo palagi sa ginagawa mo na sa maganda kang opportunity at willing kang gawin lahat-lahat ng bagay para sa pangarap natin. It's all about survival ngayon. Ipon lang tayo, tanim lang tayo para makuha natin yung mga bagay na gusto natin. Okay? So, maraming salamat and dito na lang magpapaalam. See you mga kaswabe sa Dodge Charger natin na upload. Tandaan mo, pag part ka ng Kaswabe Team, malakas ang iyong dating.